So ito yung ipapalit natin mga master, scroll type compressor dun sa grounded na compressor na reciprocating compressor. So i-prepare natin ngayon, iakyat natin to dun sa rooftop para bukas maaga tayong papasok para mabilis tayo or tuloy-tuloy yung trabaho natin, hindi na tayo maghahakot ng mga gamit para mabilis tayong matapos bukas. Maaga din tayong papasok bukas mga 5:30 para mga alas 9 tapos na tayo, hindi na masyadong mainit, pero kailangan pa rin natin ng tuldan yan bukas. So yan, dito na sa taas yung compressor. So ngayon dahil hindi kaparehas yung compressor, apat yung paan itong papalit natin na bago, tatluhan lang itong luma, kaya kailangan natin gagawa ng mapatungan niya. So yan, buti na lang mayroon tayong mga masipag na kasamahan. So gumawa tayo ng patungan dun sa may likod na portion, tapos sa may harap yung luma na bolt. So ayan, ready na. So niready na rin ang kasama ko yung gamitin natin pagplasing bukas para hindi na natin iakyat yung nitro. So ito na mga master, maaga tayong pumasok ngayon para maaga din natin matapos. So tara, baka na, wala pang init, kakalabas lang ng haring araw. So release lang natin yung gas pressure while magtanggal tayo ng outdoor fan motor at saka i-prepare natin yung mga gamit, sitilin. So ito, release na natin, tapos lagyan din natin ng W40 yung bolt and nut para mabilis matanggal. Tapos ito yung liquid line filter dryer, so tanggalin natin yung pan blade para maka-access tayo, pasok tayo sa loob. Tapos dito putulin na lang natin to dahil bracing type itong bago. Tapos ngayon paganahin muna natin para siguradong okay itong compressor. Tapos wala itong kasamang adapter or connector, so iba itong luma kasi. Ayan o, so gagamitan lang natin ng electrical connector. Ito siya, mas matibay din to. Okay, anak ko guys, plus kumuntahan common running starting. So okay yung compressor. So tanggalin natin yung lumang compressor para makapag-plasing na tayo. Putulin lang natin to para mabilis, hindi naman din kailangan yung nut eh. So dito tayo puputol para mabilis lang dahil kinalawang din yung nut na yan, hirapan tayong magtanggal niyan. So ayan, ready na, tanggalin na natin para makapag-plasing na tayo dahil mainit na, masakit na sa balat yung init ng araw. So ayan, ilabas na natin para makapag-plasing na tayo. So pasok tayo sa loob para matanggal natin yung lumang liquid line filter dryer. So masikip yung unit na to, maliit kasi to eh, 10TR lang. I-flare na lang natin mga master dahil yung pinabili ko na liquid line filter dryer flare type yon. Tapos may ginawa din tayong adapter at saka yun para hindi na tayo maghinang. Ito, flare natin, kabit na natin yung adapter natin, pwede na tayo mag-plasing evaporator at saka condenser coil. So takpan lang natin to dito sa may baba na portion para walang dumi papasok dun sa tubo. So mabilis lang naman to mga master dahil mayroon tayong ginawang adapter. So ito yung gamitin natin ginawa namin to kahapon para mabilis mga master. Ito yung mga tekniko. So ayan pagkatapos tanggal, kapitan ng liquid line filter dryer. Plastic lang natin yung system with R11. So ayan, para siguradong malinis mga master. Tapos evaporator na naman. So ayan hirap na talaga ngayon na uso yung vlog, isang kamay na lang yung nagtatrabaho. So yan, okay na. So ready na natin tong acetylen natin para dire-diretso na tayo.
pagkabit ng bagong kompresor at saka itong tulda natin para hindi direct yung araw sa katawan natin. So ready na natin yung bagong kompresor. Kabitan natin itong rubber sa may paa niya at saka itong ginawa nating patungan para pag montar natin diretso na. Mabilis na to master dahil dalawa lang yung hihinangin natin, discharge at saka suction. At saka yung liquid line filter dryer, flare type yun. So mabilis lang. So yan, ang problema na to mga master, ang layo ng piping, tapos hindi nabili yung pinabili nating mga fittings, kaya kailangan ilihis natin ng konti yung kompresor. Ayan o, yan po yung resulta. So doon sa likod okay na yun doon. So dito gagawa tayo ng panibago din na patungan niya. So hinangin lang natin to at saka itong discharge para makapagligtis na tayo. So bilis lang to mga master dahil copper to copper lang, dalawang joint lang yung hinangin natin. Saglit lang to mga master. Kahit bukas na tayo gagawa ng patungan dito sa may harapan, importante ma-start up to natin ngayon or matapos natin. Tapos kahit pagganahin lang natin ng mga 1 oras, tsaka natin switch off para hindi magkaroon ng leak. So yan mga master, ang bilis. Tinanggal lang natin yung adapter na ginamit natin sa pag-flushing, kabit na agad yung liquid line filter dryer dahil flare type yung filter. So yan, para makapagligtis na tayo. Pero kahit hindi na natin ligtis mga master, dalawa lang naman yung hininang ko at saka kitang kita kasi yung joint na hininang natin, sigurado tayo na wala talagang leak. Pero para sigurado, ligtis na rin natin dahil itong liquid line filter dryer naka-nut. So yan, okay lang, okay din yung sa filter. So kabit lang natin to para makapag-vacuum na tayo. So yan, vacuum na tayo. Vacuum lang natin kahit mga 40 minutes dahil wala pa rin tayong micron gauge. So mga 40 to 1 hour habang magkabit tayo nitong power supply ng compressor at saka yung pan-blade ng condenser fan motor. So ito yung ginamit natin, connector, dahil nga walang connector to nung dumating galing sa binilhan. So yan, naikabit na natin. So maya maya pwede na tayo magkarga ng refrigerant 22. So tara, kargahan na natin. Mga 45 minutes na siguro, pwede na ito. Vacuum na yung gauge manifold natin. Karga lang tayo ng liquid at saka vapor. Pag sa liquid tayo magkarga mga master, pasok ng refrigerant sa may discharge line. Pag vapor, pasok ng refrigerant sa may suction line. Tapos pag gumagana na yung unit, magdagdag ka, vapor sa may suction line. So switch on na natin. Start. So yan, running ampere niya mga master. Charge pressure, suction pressure, okay na okay. So yan, goods na. Dali din mga master. Hina.
master para okay. Anak ko guys plus common tahad, common running starting. Direksyon na putol. Okay. 83. Easy? La, reverse. Ayaw ba? Bagdaro. Bas.
Start. Basta ganito mga master, kailangan talaga ng safety harness para siguradong safety tayo. Baka mamaya bigla tayong madulas dyan, mataas-taas din yan. Safety ba? Okay. WD-40 or penetrating oil ang gagamitin natin mga master para mabilis yung pagbaklas natin sa lahat ng mga mechanical na trabaho. Tulad nito, ang tagal na to bago nabuksan, kaya kailangan nating gamitan ng penetrating oil para mabilis natin mabuksan yung mga nut. So baklas muna tayo mga master para makapalit tayo ng bearing. So tigas na ng bearing mga master, oh. Maganit na. Ito talaga, ayaw na talaga maikot, oh. Come time. Brass. So ito yung ipapalit natin mga master, screw type compressor dun sa grounded na compressor na reciprocating compressor. So i-prepare natin ngayon, iakyat natin to dun sa rooftop para bukas maaga tayong papasok para mabilis tayo or tuloy-tuloy yung trabaho natin, hindi na tayo maghahakot ng mga gamit para mabilis tayo matapos bukas. Maaga din tayong papasok bukas mga 5:30 para mga alas 9 tapos na tayo, hindi na masyadong mainit, pero kailangan pa rin natin ng tuldan yun bukas. Yan, dito na sa taas yung compressor. So ngayon dahil hindi kaparehas yung compressor, apat yung paa nitong papalit natin na bago, tatluhan lang itong luma, kaya kailangan natin gagawa ng mapatungan niya. So yan, buti na lang mayroon tayong mga masipag na kasamahan. So gumawa tayo ng patungan dun sa may likod na portion, tapos sa may harap yung luma na bolt. So ayan, ready na. So niready na rin ang kasama ko yung gamitin natin pagplasing bukas para hindi na natin iakyat yung nitro. So ito na mga master, maaga tayo pumasok ngayon para maaga din natin matapos. So tara, baka na pang init, kakalabas lang ng haring araw. So release lang natin yung gas pressure while tanggal tayo ng outdoor pan motor at saka prepare natin yung mga gamit kasi dilim. So ito, release na natin, tapos nagamit natin ng W40 yung bolt and nut para release matanggal. Tapos ito yung liquid line filter dryer, so tanggalin natin yung pan bleed para maka-access tayo, pasok tayo sa loob. Tapos dito putulin na lang natin to dahil bracing type itong bago. Tapos ngayon paganahin muna natin para siguradong okay itong compressor. Tapos wala itong kasamang adapter or connector, so iba itong luma kasi. Ayan, oh. So gagamitan lang natin ng electrical connector. Ito siya, Master. mas matibay din to. Okay. Anak ko. Guys. Plus. Common tahad. Common running starting. So okay yung compressor. So tanggalin natin yung lumang compressor para makapag-plasing na tayo. Putulin lang natin to para mabilis. Hindi naman din kailangan yung nut eh. So dito tayo puputol para mabilis lang dahil kinalawang din yung nut na yan, hirapan tayong magtanggal niyan.
So ayan, ready na. Tanggalin na natin para makapag-flushing na tayo dahil mainit na. Masakit na sa balat yung init ng araw. So ayan, ilabas na natin para makapag-flushing na tayo. So pasok tayo sa loob para matanggal natin yung lumang liquid line filter dryer. So masikip yung unit na to, maliit kasi to 10TR lang. I-flare na lang natin mga master dahil yung pinabili ko na liquid line filter dryer flare type yon. Tapos may ginawa din tayong adaptor at saka yun para hindi na tayo maghinang. Flare natin, kabit na natin yung adaptor natin, pwede na tayo mag-flushing, evaporator at saka condenser coil. So takpan lang natin to dito sa may baba na portion para walang dumi papasok dun sa tubo. So mabilis lang naman itong mga master dahil meron tayong ginawang adaptor. So ito yung gamitin natin, ginawa namin ito kahapon para mabilis mga master. Ito yung mga tekniko. So ayan, pagkatapos tanggal, kabit na ng liquid line filter dryer. Flushing lang natin yung system with R11. So ayan, para siguradong malinis mga master. Tapos evaporator na naman. So ayan, hirap na talaga ngayon na uso yung vlog. Isang kamay na lang yung nagtatrabaho. So ayan, okay na. So ready na natin tong acetylen natin para dire-diretso na tayo pagkabit ng bagong kompresor at saka itong tulda natin para hindi direct yung araw sa katawan natin. So ready na natin yung bagong kompresor, kabit na natin itong rubber sa may paa niya at saka itong ginawa nating patungan para pag montar natin diretso na. Mabilis na ito master dahil dalawa lang yung hihinangin natin, discharge at saka suction. At saka yung liquid line filter dryer flare type yon. So mabilis lang. So yan, ang problema na ito mga master, ang layo ng piping, tapos hindi nabili yung pinabili nating mga fittings, kaya kailangan ilihis natin ng konti yung kompresor. Ayan, ito yung resulta. So doon sa likod okay na yun doon. So dito magawa tayo ng panibago din na patungan nya. So hinangin lang natin to at saka itong discharge para makapagligtis na tayo. So bilis lang ito mga master dahil copper to copper lang, dalawang joint lang yung hinangin natin. So bilis lang ito mga master. Kahit bukas na tayo gagawa ng apakan dito sa may harapan, importante ma-start up to natin ngayon or matapos natin. Tapos kahit paganahin lang natin ng mga isang oras, tsaka natin switch off para hindi magkaroon ng leak. So yan mga master, ang bilis. Tinanggal lang natin yung adaptor na ginamit natin sa pag-flushing, kabit na agad yung liquid line filter dryer dahil flare type yung filter. So yan, para makapagligtis na tayo. Pero kahit hindi na natin ligtis mga master, dalawa lang naman yung hininang ko at saka kitang kita kasi yung joint na hininang natin, sigurado tayo na wala talagang leak. Pero para sigurado, ligtis na rin natin dahil itong liquid line filter dryer naka-nut. So yan, okay lang, okay din yung sa filter. So kabit lang natin to para makapag-vacuum na tayo. So yan, vacuum na tayo. Vacuum lang natin kahit mga 40 minutes dahil wala pa rin tayong micron gauge. So mga 40 to 1 hour habang magkabit tayo nitong power supply ng compressor at saka yung panbig ng condenser fan motor. So ito yung ginamit natin, connector, dahil nga walang connector to nung dumating galing sa binilhan. So yan, ikabit na natin. So maya maya pwede na tayo magkarga ng refrigerant 22. So tara, kargahan na natin. Mga 45 minutes na siguro pwede na ito. Vacuum na yung gauge manifold natin.
kagalang tayo ng liquid at saka vapor. Pag sa liquid tayo magkarga mga master, pasok ng refrigerant sa may discharge line. Pag vapor, pasok ng refrigerant sa may suction line. Tapos pag gumagana na yung unit, magdagdag ka vapor sa may suction line. So switch on na natin. Start. So yan, running ampere niya mga master. Discharge pressure, suction pressure, okay na okay. So yan, goods na. Dali din mga master. Mabagal daw pag dalawa magbuhat, ganyan na lang daw para mabilis. Kaya naman daw nila. Iba din talaga silang dumiskarte. Sila lang talagang sakalam. Yan o. Hina. Hina.
ito mga master. Para okay. Anak ko. Guys. Plus. Kumuntahan. Common running starting. Para pagputol natin hindi na tayo mahirapan mag typing. Direksyon na putol. Dito ay hinaw eh. Okay. 83. Easy? La reverse. Ay ba? Bangkaro. Bas. Okay. Taklo pa.
switch. Sakit. Ikaw. Ayaw. Start. ما شاء الله. Ayaw magpatulong, mabagal daw pagdadaan sa hagdanan, pasanay na lang daw niya. Ayan oh. Ang hirap talagang gumawa, master, or magtrabaho, lalo na pag kulang-kulang tayo ng gamit. Palpak talaga tong company ko eh. Hish! Ayan oh, diskarte lang sa kalam nito. Ang dumi mga master oh. So nag-release tayo ngayon ng gas pressure mga master, dahil repair natin tong leak dito sa may condenser coil. Ang dumi. الحمد لله كده شغلناه واتقاني السواق الجديد طلع معاه ما شاء الله. Pinagbabawal na technique mga master. So ganito ako mag-release ng gas pressure mga master, dahil wala kaming recovery machine. Ayaw bumili ng company ko, ang mahal daw, hindi naman daw lagi nagagamit, wala daw pinta. Hish! لازم ثلاجة ثلاجة دايركت. دايركت ما في ركب توصيلة. ركب كذا أنا. توصيلة sometime إلى شغل بعدين كربان. sudah كربان ده. لا كويس كويس. ايوه انا كلام خلاص. كويس. Barin mia. Paalala lang mga master, lalo na sa mga non-technician na owner ng refrigerator, huwag nyo itong gayahin. Kailangan yung refrigerator naka-plug sa wall outlet, hindi tulad nito na gumagamit ng extension wire. Dahil minsan kasi magalaw natin mag on and off operation yung unit, so mataas yung posibilidad na masira yung unit. Okay? ما في يوسف توصيلة.
Gamitan na naman natin ng tulda mga master. Ayan o. Kailangan talaga nating tulda mga master. Tulad nito, malilim na. Kahit mainit, hindi direct yung araw sa katawan natin. Safety ba? Bawal magkasakit mga master. Ayan, tulda lang sa kalam. Okay na mga master. Ayan, walang leak. Okay yung pagka-clear natin. Yan yung bagong liquid line filter dryer na kinabit natin. Nag-oversize tayo ng konti para siguradong tatagal. Ayan, ayaw na talagang maikot to oh. Ito yung isa maikot pero maingay. So ito yung winding nya oh. Luma na. So ito yung papalit natin mga master. 6203. Bearing na naman mga master. Bilis talaga masira pag summer. Kahit lagyan pa natin ng dagdag na grasa. Ganito talaga ako mga master pag nagkabit ako ng bagong bearing para siguradong tatagal lalo na sa summer. Dagdag grasa. Keep in touch since bearing easy sound. Awol quite oh. Ito palang dahilan mga master oh. Ayan oh. Hindi nailagay ng maayos yung rubber bushing. Hindi na ipatong sa may holder kaya maingay. Yun oh. Muntikan mga master. Nakaupo lang kasi yung dalawang mga master eh habang kumakain. So ito naman kasama ko tumulong pero hindi nagbuhat, tumawak lang. Tingnan nyo, oh, bagsak. Nakaupo lang yung mga matanda master dahil wala na, expire na tayo mga master. Tao na yan, piston type yan eh. Power na eh. Katatapos lang natin ang dalawa kanina. Iyan na naman oh. Bearing na naman. Yeah.
Power na eh. هذا خلاف أنت سيف بعدين هذا بجور ما يجي Tamatim api? Tamatim? Ayo. Awahi? Tahan nih. Power na eh. La, mapi ada, mapi. Ayo, apa? Nih. Ya support ada support dia langsung Power na eh. Ada something reverse? Bali na dyan reverse ada. Rotation. AC ka lang, malisa ibu. Kita parisa mo दस दिन में मेरा एसी ठीक हुआ 10 दिन 10 days एसी का बंद Aywa, ang tatartib arms mapi kuwais. Alyum tartib mapi kuwais. Easy sound. Kaya natin to mga master. Ang taas oh. Hih. Pero kayanin natin mga master. 500 SR per unit eh. Tara. So gumagana naman siya mga master. Pag i-manual natin, ang hirap mag-check or gumalaw dito sa taas. Nanginginig bitlog ko. Hih. Matanda na talaga. Keep in touch since bearing easy sound. Awol, kuwais oh.
Bangkara. You know, mungkin touch. Screwdriver. Yeah? Screwdriver. Like Screwdriver. Ada. Cek karo. Tight ada screw. Ayun, no? Parang pinasukan na naman ng demonyo itong saucepan na to. Kailangan na namang i-check. Guys, mungkin ada. Dagi ka. Nikalo. Ganito ako magkabit ng bagong kompresor mga master para sigurado talaga. Check natin kung may pressure yung bagong kompresor dito sa may suction at saka discharge. Ayan o. So meron. Itong discharge din dapat meron ding pressure. Check natin. Ayan o. Diba? Tsaka para 100% na okay talaga, paganahin din natin. Kahit saglit lang. So ayan o. 7.9 ampere lang mga master. Sure na okay talaga yung compressor. Okay? Antara kip hina ada alatul syukul, ada line. Antara kip power badan surah-surah syukul. Hina ada hina rakip. Maeji. Mapi rakip hina this one line. It means alatul syukul ada marwaha. Ayo kelas bas. Mapi kuis. Yellow running, brown starting. Okay. Musil. Kita pas. Maaf ya. Barin tertib. Hana tertib. Maapi hina. Ada line. It means alatul syukur. Maapi mukta. Ada kuis ha? Ayo kuis kita. Rakip maapi kuis. Antara rakip kuis barin kelas. Okay? Kuis? Ayo kuis. Perlu ada tight. Masih tertib siya ada oh. Barin maiji keraban. Hina juga kuis.
Pataw na naman mga master. Palitan ngayon ng compressor, 3 horsepower. So ito yung papalitan natin mga master. High ampere na. Nagkaroon kasi ng leak sa may condenser. So ito yung papalit natin. So banat lang mga master. Ang init pa naman.